report. na pala. Pagdating sa mga Naku, alam na Miss alam niya ni Universe. Tita. Alamin natin Philippines mula was robbed. kay pageant vlogger Tita Lavinia. Pageant expert. Expert si to. Tita Lavinia. Expert. Tita Lavinia. Ma'am, magandang hapon muli. Ma'am. Mainit ang ulo ng netizens. Po. Maraming po salamat. Pasensya na po. Medyo nagka-problema na sa connection. Pero nandito na ako at sorry. Ayan, kumilit kaya ta. Medyo, ayan. Okay na. So, ano nangyari? Sige. Hello, good afternoon po. Base sa ano mo, sa research mo, sa pakikipag-usap mo sa mga expert pagdating sa ganitong mga bagay-bagay, ano pa talaga nangyari, Tita? Bakit na-post daw yung kasama ang Philippines sa top 5? Ano pa talaga storya nito? Bigyan ko lang po kayo ng context. So, isa po sa mga primary materials po natin, lalo na sa balita na nangyayari sa El Salvador, is yung Miss Universe page na naka-base sa El Salvador. So, ang nangyari po niyan is nag-post sila kaagad ng top 5. I think it remained online for about 7 minutes. Oh, yun, 7 bago minutes. nila ni-retract, bago nila na-realize na mali. So, ang take ko po dyan is, nagtrabaho din po kasi ako as a social media manager sa kalagitnaan ng isang pageant. Minsan, nagkakamali talaga, lalo na kapag meron ka ng mabilis yung kamay mo, at minsan din nagkakamali ka kung ang feeling mo tama yung mga tinatype mo, yung gut feel mo, lalo na kung napanood mo rin yung mismong pageant at nag-update ka real time. So, ang take ko dyan, mukhang nagkamali lang talaga sila. They really expected, based on performance, since they were also watching it from there, na makakapasok si Michelle up until nakuha nila yung final results at medyo mali dun sa pagkakalatag nila ng graphics. So which came first? The announcement of the top 5 o yung pag-post nung top 5 na mali? Palagay ko yung mga social media managers na nagmamanage ng page at gumagawa ng graphics, siguro naunahan po nila. Naunahan nilang gawa ng graphics na hindi pa nila nakukuha yung final na results. Siguro akala nila matik na lang. But I also feel na since it was an official page kung saan pinaskin yung unang official page Okay. Nag-free seat. presentation yan. Sabi nga namin, well, baka mo. Baka rigged, sabi mo. Yeah, that's your personal opinion. You feel na baka rigged. Kasi alam mo, possible. Tita? But again, I'm coming from, hindi natin po alam kung ano yung circumstance doon. But ako, I'm coming from a social media manager position na baka na-excite lang, baka nagkamali lang sa latag ng graphics. Ganoon. Kasi being a social media manager, ikaw yun, alam mo na it takes time, no, to craft diba? Like that, something to post, diba? So para bang ang sinasabi mo sa amin is nag-ready ba sila ng 2 sets? 2 sets, no, based on hunch or yung feeling na ito maging resulta. 2 sets, may Philippines, the other set may Thailand. Parang ganon. Tapos ang na-post nila yung may Philippines. Possible po. Because when I worked for Miss Manila a few months ago, nung it was down to the top 5 or the top 3, kami po mismo sa social media team gumawa na ng 3 template. So kung ano na lang ang tumama dun, yun ang ipopost namin. So siguro miscommunication, nagkamali lang. And then there is also the other side na kung titingnan yung ibang mga video sa TikTok, mukhang may mga lumapit daw na officials dun sa mismo table at mukhang nagkaroon ng usapan. So that's why it's fueling also yung mga balita na it might be rigged. Because may mga footage. Rigged or last minute nagbago ang isip. Or kasi ang sinasabi ng mga netizens, Papo, di ba ang may-ari ng Miss Universe franchise is from Thailand? Di ba si Anne? Tama? Yun yung nationality niya. Yes po. Thai. Yes po. Tapos, ang sabi pa ng netizens is that bankrupt daw ang Miss Universe, no? Tapos, last year na siya yung may hawak ng franchise. By next year, iba na raw may hawak ng franchise. What do you think of the possibility na sinasabi ng netizens na baka pinagbigyan lang? Kasi last na nito ni Miss Anne bilang a Thai national herself, na ipasok si Miss Thailand. What do you think of this opinion? Napakahirap po niyan kasi kung tutuusin, gets ko naman yung sama ng loob ng mga netizens, lalo na sa Pilipinas. Heightened po kasi talaga yung pag-scrutinize natin sa lahat ng galaw, sa lahat ng movements. Hindi naiiba sa mga competitions na alam natin na kahit na nag-turn yan,
malinis ang turn ng ganitong country sa turn ng ibang country. So gets natin yung technicality. So kung technicalities lang ang pag-uusapan, admittedly, hindi masyadong nakapuntos ang Thailand doon. Kung sa linis ng movements at execution, admittedly, medyo behind ang Thailand. Oh, yun. But the mere fact that she was there, may ibang factor siguro ang nakikita sa judges sa El Salvador, mga tao sa El Salvador na hindi natin ma-quantify. Kaya siguro kung sa atin, it's always on the technical side. Swimsuit, evening gown, ang taas ng standards natin for Michelle D. So kung nauusan siya ng Thailand, dahil sa movements ng Thailand na hindi naman ganun kataas, pagdating sa standards natin, nakikitaan ng bukas. Pero dahil nga na-post nila yon, it gave Mas rise lalo. to suspicion Yeah, na may correct. lutuan na nangyari. Cooking Dapat showdown. dapat mag-statement ang Miss Universe tungkol doon sa pag-post na yon. Oo. Wala pa ba? Sana po talaga. Wala pa po silang post eh. Chismis, dahil nabubuhay naman tayo sa chismis sa pageantry, may mga nagsasabi na pasok daw talaga si Michelle. It's just that ayaw na nilang guluhin kung ano yung nandun sa listahan dahil ayaw nilang Steve Harvey ulit dahil medyo plansyado na lahat ng arrangements nila sa El Salvador. So if you're a pageant fan, ang daling mag-consume ng ganitong chismis dahil sa loob-loob mo, alam mo na kung sino yung 5 na pinili nila doon, kayang tapatan ni Michelle yun. Oo. Alam mo sa sarili mo. Pero Oo. since nagkaroon sila ng error na nakuha na nga ng screenshot, I think meron silang responsibility para magpaliwanag. Hindi pwedeng deadmahin yun yung mga ganun Kasi maapektuhan yung credibility ng Miss Universe kung patuloy sila magiging deadma. Teka, I have a question. Ito bang Miss Universe El Salvador social media pages, ha? Di ba? May TikTok, may ano. Ano ba to? Ano ba tawag dito, Papo? Yung affiliated ba to sa totoong Miss Universe? Kumbaga, ina-acknowledge ba nila itong mga social media pages na to? Yun nga din po yung tricky dyan. Because Miss Universe organization has their own social media page. Correct. The error was not done sa mismong page ng social media ng Miss Universe. True. But Miss Universe El Salvador is also an official page for the country of El Salvador. So when we were looking at the results, we were checking it out from the El Salvadoran page. So it's legit, but not necessarily connected with the Miss Universe organization page. Exactly. Dapat yun ang gawing statement nila. So, ng Miss Universe. Na hindi yan official page. Hindi naman kumbaga connected sa amin. Whatever decisions made sa Miss Universe, hindi sila authorized na maglabas. Tama. Dapat yun ang gawin ng official Miss Universe. Kasi nangyari, natitaint ngayon yung pagpasok sa top 3 ni Thailand. Na, pinasok lang yan. Kasi alam mo na, chachu-chachu. Ganun na nangyayari. Saka kumbaga nangyari na in the past, na tama. pumalpak. Diba? Kaya pag pumalpak ulit, alakan na. lalo't may ebidensya, na pinangahawakan, mahirap yun. Ito, tita, basahin ko lang sa ito. Comment ni Rainbow Brandon. I like to hear your opinion. Michelle D's exclusion from the top 5 would go down in history as one of the most questionable things in Miss Universe history. From winning Voice for Change to the Carnival Spirit Award. There's something wrong. Kasi nga nanalo siya ng mga awards na major yun, di ba? Kasi it speaks well for the candidate na ang galing sa mga advocacy. Hindi siya binigyan daw ng chance mahumawak ng mic para magsalita. Well, of course, I am a fan, but I'm also trying to be really technical about this. I agree. I agree that Michelle should have been given a chance to speak sa top 5. Yeah. Kung hindi maganda at kung hindi impactful yung gown ni Michelle, kasi mukhang nagkakatalo tayo sa gown performance. Back to zero kasi po dapat lahat yan eh. So kung sa gown ni Michelle lang sila bumase, kung sinong papapasukin nila sa top 5, pasok dapat for me si Michelle. Magtatanggal tayo ng tao sa top 5, palagay ko hindi naman gagaling sa akin yan. But yung top 5 na roster na yun, kung gown performance lang ang basihan, pasok dapat yan siya. Now, nilatag na lahat ng questions sa top 5. Narinig natin kung gaano ka-basic tong questions na to pagdating sa beauty pageant questions na umiikot ngayon. And I say that these are basic because
napakadali po nitong mga questions na to. Ito po yung mga tipo ng questions na ipapractice namin sa mga alaga namin na beauty queens na tinitrain namin for Q&A kahit sa first day ng training. So medyo nakakagulat din lang at nakikipatong yun sa balita na hindi deserving isa o dalawa sa top 5 kasi kumpara dun sa level ng difficulty ng questions nila, kayang-kaya ni Michelle. Oo. In fact, mas mahirap pa yung questions na sinagutan niya sa isang TV show kay Mr. Boy Abunda a few weeks before she left. Oo, sabi nga So, nila, template lang yung sagot ni Miss Tay eh. Yung pwede siyang mag-apply sa kahit anong tanong. Alam mo, kahit di mo pakinggan yung question, pala pakinggan, template yung sagot. Parang hindi naman memorize, pero Hindi outstanding. hindi outstanding. Sorry, I'm really kasi rooting for Michelle. It would have been historically beautiful also for her to have won. Or kahit na hanggang top 3 pa po. Kasi nga anak siya ni Miss Melanie Marquez. Ang ganda sanang storya yon, di ba? The mom, Miss International, Melanie Marquez. Tapos si Michelle, the another beauty queen during her time. Yun lang sana, di ba, tita? Ako, gustong-gusto po sana namin yung idea. Kasi lang medyo nininervyos kami na ilabas palagi yung idea na anak siya ng isang former beauty queen because alam naman po natin yung pulso ng tao ngayon on nepotism. That's why we wanted Michelle to really rise on her own. That's why we came together for Michelle because bandang huli non-issue na. Yung association niya sa mama niya, bandang huli tumatayo na siya doon bilang Michelle Day na may sariling branding niya. Even the gowns, even the wardrobe had all her stamp, all over it. Yeah. So medyo lihis ako actually kay Miss Melanie. Although nabanggit briefly when she was walking na siya sa mom na beauty queen, parang narinig ko eh. Oh, yeah. Oo. Diba? Yes, sabi na lang namin bandang huli, alam nyo, ba't pa tayo magpapakahabol? Ilabas na natin lahat ng barahan natin. Ng bala. Kung award-winning actress ka, labas mo na yan. Huwag mo lang itago. Kung may pedigree ka sa pageantry, ilabas mo na lahat yan. Because what for? I mean, bakit pa tayo magtatago kung ito talaga yung mga achievements ng tao at yung affiliations? Oo nga. Teka, anong sabi ni Michelle right after? I know there was just a post about Destiny, no? Meron siyang pinost na baka hindi niya Destiny. Tama ba? What did she say? Was she interviewed right after? She was briefly interviewed right after. She just mentioned, like, jokingly na sana nagkaroon siya ng chance makahawak ng mic because of course she understood. Naintindihan niya kung gaano siya kalakas sa competition at naintindihan niya siguro na-disappoint din siya dun sa level ng questions and answers because she knew na mas kaya pa niyang higitan yun. But she was almost immediately whisked away to Mexico. Isa siya sa mga napili na mga girls para the next day lumipad for a promotional tour naman sa Mexico. Wow, tingnan mo, kahit hindi siya yung kinoronahan, kahit hindi siya yung pasok sa top 5 or top 3 man, tingnan mo, she's one of the girls chosen. Kasi alam nga nila, nanghihinayang lang ako, tita, kasi ang ganda niya, ang ganda ng walk, ang ganda sa swimsuit, ang ganda sa gown, ang ganda ng history ng gown, and matalino, hindi siya nabigyan ng chance, no, to shine yung kanyang full potential. Oo. I agree. That's why kung medyo natatanong ako about this, for the first time ko, at marami ako sinasabi palagi, for the first time ko, wala sa atin to. Yung kandidata natin, napigay niya lahat. Whether agree kayo sa buhok niya o hindi, agree kayo na itim yung gown niya o hindi, for me, lahat ng checklist na puntusan ni Michelle. Yung decision na lang napapasukan niya doon, it really may have something to do either with pace dun sa lugar na yon o kaya naman politics even. So, wala na po sa atin yan. We were superb in our presentation. Yeah, the beauty pageant business is also politics. Political din. Oh, yeah. Na ngayon may usapan on bankruptcy. These things are a little difficult to put out there because, they're so sensitive, but the organization is owned by an Asian. So, medyo may hurdles dyan, lalo na if you're trying to lift the brand or rebuild the brand na mas maging patok sa Latin American countries. Alam naman natin na huge consumers ng pageantry at yung industriya ng pageantry yung Latin America. So, kailangan magkaroon ng grip itong organization na to sa Latin American country. That's why ang susunod po
na pageant this coming 2024, it's going to happen in Mexico naman. So as early as now, we're preparing because we feel that, I don't know, maybe mas maganda yung mood, mas maganda yung connection natin sa Mexico, shared history with Mexico. So as early as now, medyo nag-iisip na tayo ano pang atake natin. Babalik ba tayo sa very Latinang galawan o ipupush pa natin yung katulad ng nailatag ni Michelle na high fashion, androgynous, really chic, really elegant. So by then, tita, iba ng owner niyan. By next Hindi na year. itong si Tay. Well, ang chismis, chismis lang naman. Yes, Marites. Ay, tayo ng chismis, mga Marites. Although nag-file ang owner ng bankruptcy, yung ibang lines of business daw niya yung naapektuhan. But Miss Universe daw remains clean. It remains to be under her ownership and mukhang panghahawakan daw niya yung ownership na to hanggat kaya niya. So isasalba daw talaga niya yung Miss Universe organization. Bahala na mangyari sa ibang lines of business. But of course, we don't know. Baka may mga backers siya sa South America na hindi natin kilala or hindi out. Yeah. All right. Thank you. Salamat. Thank you, tita. Sarap mong kausap. Thank you, tita. Hanggang sa susunod na Miss Universe. Hanggang sa susunod na Miss Universe. Susunod na Miss Universe. Thank you, Hanggang sa masungkit natin yan. Salamat po. Thank you, tita. Tita Lavinia. Our fashion and Miss beauty pageant, Universe expert. Yeah. Pagdating sa mga ganyan, siya po nakakaalam talaga ng mga inside story, no? Pero yun lang, nakakalungkot lang na nababahira na naman ng anomalya. Kasi tayo as a people, talagang tayo, very supportive tayo eh. Sobra. Hirap tayo na tumanggap ng pagkatalo. Pagdating sa totoo beauty lang contest. Kahit sa mga eleksyon naman, di ba? Dalawa lang ang kandidato eh. Isang nananalo, isang nadadaya. Walang natatalo. Ganyan ang Pilipino. Yun nga lang, mas magiging malaking problema kung may ebidensya na nakita na posibleng may dayaan. Yun eh. Pero kung wala yun, yung wala yung post, maingay lang tayo eh. Pero wala naman eh. Ganun nga kasi tayo ka-passionate. Kung may pinangahawakan niya, katulad niya, nakapalpakan na naman, talagang mag-aaklas sa mga Pinoy. Eto na, basta Michelle D, wherever you are now, yun nga, nasa Mexico pala si Michelle D. We are still proud of you. You made your country proud. Since sa top 10 lang siya pumasok, pwede pa siya sumali ulit? Hindi naman siya nag-place, di ba? Pero I don't think she'll do it na, no? Kasi nandun na siya, nakarating na siya sa top 10. Masakit naman kung hindi na naman siya manalo, di ba? Okay na yun. So yun na lang. She did her best and we salute her. And sa mata ng mga Pilipino, siya pa rin ang Miss Universe. Ganun naman talaga ang buhay. And she has a flourishing career na.